Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin kung ano ang step-by-step process ng DTI online registration. Una ay si-search natin si Google, tapos itatype natin ang DTI online registration. After, hit enter. And then, hanapin natin ang business name registration BNRS portal DTI. So, i-click natin itong link na to. Tapos, mararoute tayo kay terms and conditions. After that, after mo ma-read lahat ng terms and conditions from DTI, lahat-lahat yan, after nyan, i-click natin si agree. After, mararoute tayo sa ibang dimension, charis. Sa business new registration, owner's registration, unang katanungan, are you a stateless person? Of course, click no. Are you a refugee person? Click no. Tapos, route tayo kay citizenship. Since Filipino tayo, click Philippines, then Filipino. Next, name natin, nakadepende anong name nyo. So, for me, since gagamitin ko lang is not my real name. So, ang first name ko is Michelle. And then, sa middle name naman, nakadepende if may middle name kayo or wala. So, type mo kung may middle name ka. If wala, just click the box there. Tapos, last name mo, depende na din sa'yo. So, let's say, I am Michelle Belen. So, your suffix, depende. Senior ka ba? Junior first? Or kung wala, just click NA. Tapos, date of birth, kailan ka pinanganak, month, the day, and the year. Tapos, sa civil status mo, depende kung single ka, married, widow, or what. So, let's say single ako, lagay natin. Then, gender. So, female. Tapos dito, kailangan mong ilagay ang email address, active email address mo kasi magsisend si DTI ng code to verify na sa'yo itong email address at para maka-route tayo sa next page ng DTI online registration. So, let's say I am Michelle Belen at Camperflu, ganito, ganyan. Tapos, after mo ma-type, i-click mo next. But make sure lahat-lahat ng information mo is tama. And of course, double check mo din ito if tama lahat ng na-input mong information mo. Then, diba, sabi ko kanina, magsisend si DTI ng code sa email address na in-input mo. So, input verification code. So, dito mo ilalagay yung verification na sinend ni DTI. Just to make sure na active itong email address mo. So, yun. After mo, if tama yung code mo, then email address has been successfully, yun. And then, mararoute na tayo sa next page. So, business scope. Dito malalaman natin kung magkano ang babayaran natin sa pag-register sa DTI. So, if it's national, you will be paying 2,000 para sa registration. If regional lang yung scope ng business mo, then it's 1,000 pesos. Pero kung city and or municipality lamang, 500. Then, for the lowest price naman is for barangay. It's 200 pesos. So, nakadepende sa'yo kung anong pipiliin mo kasi nakadepende yan sa scope ng business mo. So, yun. After nyan, sa baba, dito mo na malalaman o dito mo mailalagay kung ano ang name ng business mo. But first, you need to select your region kung tagasan ka, kung saan yung city or municipality mo, and of course, your barangay. So, after mo yan lahat ma-click or ma-inputan, sa dominant name mo na naman. Depende sa'yo kung anong dominant name na gusto mong
gamitin sa business mo. So, let's say mine is Michelle. So, sa business name descriptor, kung ano ang pinakamalapit na business mo or anong pinakamalapit na ma-indicate yung business mo. So, let's say mine is online shopping. So, tatype ko muna dito ang online, then lalabas dyan kung anong klaseng online ang business ko. So, for me, let's say online shop, then yun. So, dito, yan na yung proposed business name mo. Para ma-validate ni DTI na available yung name ng proposed business name mo, dapat i-click mo tong check name availability. So, yun. Check mo validate business name. So, it takes few minutes para ma-validate ni DTI kung yung proposed business mo is pass sa kanila at hindi ginamit ng ibang online business. So, dito, lahat naman sa rule, status naman is passed. So, meaning, I am eligible to use this proposed name for my business. So, yun. After nyan, since pasa na lahat, scroll down mo na naman to. And after mo nyan is click next. After mo mag-click ang next, then mararoute ka sa dito. So, yan, lahat ng babayaran mo, lahat total fee mo, at ang scope ng business mo. Andito lahat, pati name ng online shop mo. So, after nyan, ma-validate mo. If tama lahat, then click yes. After, mararoute na naman tayo sa next page, and then magbibigay ng code si DTI. So, yan, dapat i-click mo yan, or i-copy mo yan kasi it's very important. After nyan, dito na naman tayo, business address, mas specific na tayo. Kasi dito na yung house, region mo, okay na yan. Dito, house, building, number, street, yung area code mo, phone number, and mobile number. Next naman ay yung personal information. Dito, malalagay mo yung TIN mo, yung Philippine Identification System number mo, at so on since nalagay mo na. After nyan is yung residence address mo. Depende sa'yo kung ikakopy mo lang or hindi. And after mo ma-verify lahat na okay na lahat, i-click mo na lang is next. And then after that, since okay na, si DTI ay magsisend na sa'yo ng copy ng DTI permit mo sa Gmail or email address na ginamit mo.